Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Magandang umaga po, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na po tayo ngayon ng Biyernes, Enero 24, 2025. Sa pangalan po ng buong pwersa ng DZRH News, suwasa inyo na po ang palatuntunan. Magandang umaga Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas! Headline! Magandang umaga Pilipinas! Headline! Sa ulo ng ating mga balita, 17 Pinoy seafarers na hinostage ng Houthi rebels balik Pilipinas na. Pananambang sa mga sundalong nagbabantay sa UN mission sa Basilan, Binaticos. Pag-iimprenta ng mga balota ng Commission on Election, muling ipagpapatuloy bukas ay muling naudlot. Mga negosyante sa Switzerland niligawan ni Speaker Martin Romualdez para maglagak ng puhunan sa bansa. Import ban sa mga ibon, poultry products mula sa South Dakota, USA, ipinatupad ng Department of Agriculture. Pag-aresto sa suspect at tax scam, itinuturing na tagumpay laban sa fraud. At pagkamit na o pinakamainit na taon sa Pilipinas na itala noong nakaraang taon. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Sa detalye ng ating mga balita. Magandang umaga Pilipinas! Balita! Pinakamainit na taon sa Pilipinas ang taong 2024. Mula na magsimula ang monitoring ng temperatura noong 1951. Ayon kay Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng Pag-asa na si Annalisa Solis, ito ay matapos malampasan ang taong 2024 ang naitalang temperatura noong 1998 dahil na rin anya ito sa pagsabay ng El Nino sa panahon ng tag-init sa bansa, gaya na lamang noong buwan ng Marso, Abril at Mayo. Sa iba pa mga balita, alas 4:08 ng umaga, ligtas na nakauwi ng bansa ang 17 Pinoy seafarers na binihag ng Houthi rebels ng mahigit isang taon kasunod ng ceasefire agreement ng Hamas at Israel. Kabilang ang mga naturang marino sa sakay ng MV Galaxy Leader na na-hijack ng Houthi habang naglalayag sa Red Sea noong November 2023. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, papayagan silang makasama ang kanilang pamilya sa mga susunod na araw. Pero kailangan munang isailalim ang mga Pinoy seafarers sa pagsusuri para masiguro ang kanilang magandang kalusugan. Pagtitiyak naman ni OWA Administrator Arnel Ignacio, i-monitor nila ang mga marino sa kanilang recovery period at oras na handa ng makabalik ang mga ito sa kanilang trabaho, pwede na nilang ma-avail ang iba't ibang alok ng OWA. Pinasalamatan naman ni House Speaker Martin Romualdez si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang administrasyon sa pagsusumikap nito na nagresulta sa paglaya ng 17
Marino na binihag ng mga Houthi rebels sa Yemen sa loob ng 429 days. Ipinahayag ni Speaker Romualdez ang kanyang pakikiisa sa mga pamilya ng mga tripulante at pagkilala sa kanilang katatagan at pag-asa sa gitna ng matinding pagsubok. Ayon kay Romualdez, ang kanilang kaligtasan ay isang tagumpay sa kanilang pamilya at sa buong sambayan ng Pilipino. At ang sandaling ito ng kaligayahan ay isang paalala na maaaring makamit ang mithiin sa pamamagitan ng collaboration, perseverance at diplomasya. Gayunman, binigyan din ni Romualdez ang kahalagahan ng patuloy na pagpapalakas ng mga pulisya na nangangalaga sa kapakanan ng mga OFW. Binanggit din ng mambabatas ang pagpapatibay ng Republic Act No. 12021 o ang Magna Carta of Filipino Seafarers na isang mahalagang hakbang upang matiyak ang karapatan, kaligtasan at oportunidad para sa mga Pilipinong profesional sa maritime industry. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Marcos na ang mga tripulante ay nasa pangangalaga na ng Philippine Embassy sa Muscat, Oman at inaasahang makauwi na sa lalong madaling panahon upang ito nga po yung na nakauwi na opisyal kagabi. Oras natin 11 minuto na ho. Makalipas ang alas 4 ng umaga sa iba pang mga balita. Patay ang 4 na individual kabilang ang 2 sundalo habang 12 iba pa ang sugatan sa nangyaring engkwentro ng militar at armadong grupo o MILF sa Sumisip, Basilan. Sa ulat, 2 sundalo ang nasawi at 2 naman mula sa kampo ng mga lawless elements. Ayon kay Brigadier General Alvin Luzon, commander ng 101st Infantry Brigade, nakadeploy sa lugar ang 32nd Infantry Battalion para sa seguridad ng livelihood program ng United Nations Development Program, Peace and Development Project sa Barangay Lower Cabengbeng. Pero bandang alas 4 ng hapon nang biglang tambangan ng mga sundalo ng mga armadong grupong suportado umano ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. 5 sa mga sugatan ay ginagamot sa Basilan habang ang 7 iba pang sundalo ay nasa iba't ibang ospital sa Zamboanga City. Kinundina ng Armed Forces of the Philippines ang insidente at tiniyak ang suporta sa pamilya ng mga nasawing sundalo. Mariing namang kinundina ng United Nations ang pananambang sa mga sundalo sa Basilan na idineploy sa lugar para sa seguridad ng livelihood program na isasagawa ng kanilang team sa Barangay Lower Cabengbeng, Sumisip sa Basilan. Ayon kay UN Philippines President Coordinator Gustavo Gonzales, nakikisimpatya sila sa pamilya ng mga sundalong biktima. Ito rin anya ang unang insidente na kasama ang United Nations team nang may mangyaring enkwentro simula ng ipatupad ng peace process. Gayunman, wala naman anyang tauhan ng UN ang malapit sa lugar sa kasagsagan ng pangyayari. Oras natin alas 4:13 at kaugnayan, kung di ako nagkakamali, in-update sa atin ni RH19 June Dimacuta kahapon na nag-iimbestiga na rin. Ginagawa na rin ng MILF yung kanilang parte doon ho sa mga sinasabing mga sundalo nila na nakipagbakbakan ng ambush sa tropa natin ng Pilipinas dyan po sa Basilan. Kasunod ho yan nung inilabas na statement naman ni Secretary Carlito Galvez ng OPAPRO. Bakit nga ba mahalagang pag-usapan? Kasi merong peace agreement na umiiral sa pagitan ng MILF at ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya kawawa ho yung 2 pamilya ng sundalo, mga kababayan ho natin ito na namatay dyan sa Basilan. Alas 4:14 sa iba pang mga balita, hindi na naman matutuloy ang pag-iimprenta ng balota ng Commission on Elections para sa nalalapit na 2025 midterm elections sa panayam sa programang DZRH Balansyado
Sinabi ni COMELEC Chair Attorney George Erwin Garcia na ito'y dahil sa pag-atras ng social media personality na si Francis Leo Marcos sa pagtakbo sa pagkasenador ngayong eleksyon. Matatandaang si Marcos o Norman Mangusin sa totoong buhay ang isa sa mga binigyan ng temporary restraining order ng Korte Suprema para makasama ang kanyang pangalan sa balota. Isa siya sa 2 kandidato na nabigyan ng TRO na siyang nag-udyok sa COMELEC na ipagpaliban sa ikalawang beses ang pag-iimprenta ng balota. Ngayon ang ikatlong beses na naunsyami ang ballot printing dahil kailangan baguhin muli ng COMELEC ang kanilang database, mag-reserialize ng mga kandidato at mag-generate ng balota para sa lahat ng mga lugar matapos ang nauna ng pagbabago dito. Opo, kanina lamang mga 2:30 ng hapon, ayun nga po, official nang nag-withdraw si Mr. Francis Leo Marcos sa kanyang kandidatura bilang senador. At dahil po dyan, ang effect po niyan, Sir Henry, ma'am, ay dapat po matutuloy tayo bukas. Hindi na po matutuloy muli bukas. Okay. Reschedule ulit. Database. Opo, babaguhin namin ng database natin. Pagkatapos ay tayo po ay mag-serialize muli ng mga balota at pagkatapos po ay atin po muling i-generate yung 1,667 na ballot images ng lahat ng munisipyo at syudad. Ayun. At kaugnay nga po niyan, umatras sa pagtakbo bilang senador. Sa 2025 midterm elections, ang social media personality na si Francis Leo Marcos. Ito'y kahit nakakuha na siya ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Supreme Court para maisama ang kanyang pangalan sa balota. Yan ay matapos ideklara bilang nuisance candidate ng Commission on Elections. Personal na nagtungo si Marcos sa Palasyo del Gobernador para formal na ihain ang kanyang Certificate of Withdrawal. Ayon kay Marcos, ang kanyang desisyon na umatras sa senatorial race ay para matulungan ng COMELEC na hindi na gumastos ng milyon-milyon para sa pag-iimprenta ng bagong mga balota. Formal kong i-withdraw ang aking kandidatura sapagkat gusto kong tulungan ng COMELEC na huwag nang gumastos ng daang milyon para sa pagsusunod ng 6 na milyong balota. Yun po ang pinaka-main reason ko. Maraming salamat po sa inyo at marami pa naman ng eleksyon. Salamat po! Ang tinig ng online personality na si Francis Leo Marcos. Samantala, nasa 1.5 milyong balota ang target ng Commission on Elections na maimprenta araw-araw. Oras na muli itong umarangkada sa printing of ballots sa darating na Lunes. So sa Lunes na, ipagpapatuloy. Ito ang plano ng komisyon matapos maunsyame ang kanilang pag-iimprenta at masayang ang 6 na milyong balota ang kanilang unang na-print dahil sa mga TRO na inilabas ng Supreme Court laban sa ilang kandidatong idinektarang nuisance. Inaprobahan naman ng COMELEC en banc ang nasabing target na bilang. Samantala, nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa publiko at mga politiko na ipinagbabawal pa rin ang pagbili ng mga devices na ginagamit para magsagawa ng text blast ngayong nalalapit na halalan. Ang text blast ay ang sabay-sabay na pagpapadala ng maraming mensahe sa iba't ibang tao sa kanilang mga cellphone o computer na madalas ginagamit tuwing may darating na halalan. Sa programang 2x2, sinabi ni Undersecretary Alexander Ramos, ang Executive Director ng CICC, na tukoy na nila ang mga nakabili ng mga illegal na gadget na ginagamit pang text blast. Kaya naman babala ni Ramos sa mga nasa listahan kusa nang isurrender ang mga device para maiwasang tugisin ng mga otoridad. Yan ho ay isang bawal na kagamitan o isang pamamaraan according sa COMELEC regulation. Mag-ingat po dito sa nahuli natin, may babalaho si Secretary Ivan Oy. Alam na namin kung sino mga nakabili. Kung hindi nyo kusang isusurrender itong mga devices nyo, kayo ho ay hahabulin ng ating mga kapulisan. Nakakuha tayo ng listahan ng mga naging customer. Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon ko nga lang nalaman na bawal pala yung text blast na yun. Maraming magpapadala sa'yo na mensahe. Pero nakatanggap ako ng ganyan dati. Yun nga lang, hindi para iboto yung isang kandidato, kundi para siraan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Alas 4:19. Pinas. Magandang umaga, Pilipinas! Dako muna tayo sa mga balita mula sa probinsya. Oras po natin alas 4:24 na. Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Farm officials at UN Philippines mariing kinundina ang nangyaring karahasan sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at MILF sa sumisip sa Basilan. Sa detalye, RH19 June Dimakutak, June. Mariing kinukundina ng United Nations na nakabase sa Pilipinas ang nangyaring madugong Basilan ambush. Kaugnay nito, naglabas ng public statement si UN Philippines Resident Coordinator Gustavo Gonzales. Sa kabila umano ng insidente, mananatili ang UN team upang may pagpatuloy ang kanilang misyon sa paghahatid ng mga programa at proyekto sa patuloy na pag-abot ng kapayapaan sa Bangsamoro Region. Sa panig naman ng BARM sa inilabas na public statement ni Chief Minister Ahod Alhaj Marad Ibrahim, labis itong nalungkot sa hindi inasahang pangyayari sa pagitan ng AFP at ng MILF. Nakakalungkot na nataon pa umano habang abala ang Bangsamoro officials sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng pagkakatatag ng BARM. Hinihikayat ni Chief Minister Ibrahim na huminahon ang lahat habang may mga hakbang na silang ginagawa upang ma-address ang solusyon sa insidente sa pamamagitan ng mga ahensyang makakatulong na mapahupa ang tensyon. Nagsagawa na rin ng patas sa investigasyon ang Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o itong CCCH at ang Ad Hoc Joint Action Group o ADJAG sa ground. At sa pamamagitan nila, inaasahang mareresolba ang usapin nang wala ng dadanak na dugo. Mariin din kinukundina ni Maguindanao Governor Abdul Rauf Makako ang insidente na tinawag niyang walang kabuluhang karahasan sa panahon ng kapayapaan at pag-unlad. Panawagan ito sa Philippine Government at sa MILF na mas patatagin ito ang peace mechanisms na pinagkasunduan sa agreement. Nananawagan din ng suporta ang gobernador sa mga kapwa Pilipino at sa international community na panatilihin ang bunga ng peace process. Sama-sama umanong i-reject ang mga karahasan at sa halip ay hawak kamay ang lahat tungo sa pagkakaisa na may pag-unawa at kooperasyon sa lahat ng sektor. Mula sa Central Mindanao, Bangsamoro Region, RH19 June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, June. Samantala, nasa higit 200 PDL o Persons Deprived of Liberty ng Olongapo District Jail sumailalim sa skills training sa paggawa ng pizza. Sa detalye balita mo, RH37 Dani Kumilang. Dani. Sa pangunguna ni Jail Superintendent John Teddy Madria, warden ng Olongapo District Jail, katuwang ang isang kilalang pizza brand sa Barreto, Olongapo, matagumpay na naisagawa nila ang isang skill training program na nakatuon sa paggawa ng pizza. Layunin ng programang ito na mabigyan ng bagong kasanayan ang mga person deprived of liberty PDL at mga kawani ng bilangguang partikular sa larangan ng pagluluto. Dumalo sa naturang pagsasanay ang 100 ring PDL at 18 kawani ng Olongapo District Jail. Aktibo silang nakilahok sa hands-off learning at natuto ng mga tamang proseso at teknik sa paggawa ng pizza. Ang inisyatibong ito ay naglalayong madagdagan ang kanilang kaalaman at kakayahan na makakatulong sa kanilang personal na pag-unlad at muling pagsisimula ng buhay sa labas ng bilangguan. Dani Kumilang, RS37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani Kumilang. Samantala, sa iba pa nating mga balita, sinimula na ng Philippine National Police ang pagpapakalat ng mga tauhan ng Special Action Force o SAF Commandos sa mga lugar na itinuturing na hotspots sa mga eleksyon o para sa darating na eleksyon. Ayon kay Brigadier General Gene Fajardo,
Central Luzon Police Director. Nagsagawa na sila ng soft deployments partikular sa mga lugar na klasipikado sa ilalim ng orange at red categories. Batay sa report ng PNP, 38 lugar ang nasa ilalim ng red categories o yung pong may mga history ng insidente ng karahasan, matinding laban sa politika at may mga banta ng rebeldeng grupo. Kabilang dito ang 32 lugar sa Bangsamoro Region, 2 sa Cagayan Valley at tig-isa sa Western Visayas at Eastern Visayas. 177 lugar naman ang nasa orange category o may immediate security concerns, habang 188 ang nasa yellow category o may matinding political rivalry. Samantala, tiniyakan niya ng AFP o Armed Forces of the Philippines ang kanilang commitment sa PNP upang tiyakin ang seguridad sa darating na halalan. Samantala, sa iba pang mga balita, 54 anyos na scrapper, patay o scraper, patay matapos gulpihin ng 2 sospek sa Baguio City. Sa detalye, RH41, Lucky Romy Gonzales. Lucky Romy. Patay ang isang 54 anyos na scrapper matapos sa pinagtripang gulpihin ng 2 suspek sa Longlong Road, Baguio City kahapon na madaling araw. Nakatanggap ng report ang Station 2 ng Baguio City Police Office mula sa isang babae na nagpabatid sa natagpo ang bangkay ng isang lalaki sa Purok, Pinsaw proper, Baguio City. Kagad sila nag-responde at nadatna ng isang babae na nagsabi na pinara ng 2 kalalakihan ng sinakyan nitong taxi at isusugod sana nila ang biktima sa ospital, subalit wala na itong buhay. Kagad itong pinabatid ng babae sa mga otoridad na kagad naman nag-responde. Isusugod sana nila ang biktima sa ospital, subalit wala na itong vital signs, kaya idineklara ng mga miyembro ng Emergency Medical Services na patay na ito. Sa pagbusisi ng pulisya sa CCTV na nakalagay malapit sa pinangyarihan ng insidente, natuklasan nila na yung 2 lalaki na pumara sa taxi ang saring mga gumulpi at nakapatay sa biktima na noon nakatulog lang sa kalsada. Nahuli ang 2 suspect na parang out of school youth at nakadaktang sampan ng kaukulang kaso. Ito sa RH41, Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Oras natin, alas 4:31. Good morning! Magandang umaga ho, Pilipinas! Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito muli si Yuel Reyes. May namiss ko rin kayo kahit papano. Tagal-tagal din tayong nagkarinigan noong Disyembre. Halos 2 linggo rin. Ito po muli si Yuel Reyes. Ang ating Kuyang Angelo Palmones ay nagsistretching lang ulit. Nagpapalamig. Ay, lamig ng panahon ngayon, lalo sa hapon. Tanghali, hindi masyado Pero pagdating ng madaling araw, yan, nagkakatamaran na naman bumangon. Pero gayon pa rin ho, hindi naman holiday ngayon, kaya gising ho, gising. 24 ho ng Enero 2025, araw ng Biyernes. Di bale, meron naman hong special holiday next week, yung Chinese New Year. Ano bang year next year, parang Ray? Ngayong taon. Parang wooden snake yata.
At paalala nga dyan ay 30% na dagdag sa sahod. Kaya lang, no work, no pay. Pero sa mga tinatamad-tamad ngayon, ganun ho talaga, kailangan pang pumasok. Tabernillo Sianosa ng Negros Occidental, good morning. Padala ho kayo ng mensahe sa ating text line 0919-282-6485. Ulitin ko lang ang ating text line 0919-282-6485. Sa Tornino, good morning. Rolando Muni. Gayon din kay Annabel Fuentes ng San Jose Occidental, Mindoro. Ivy Gutierrez ng Tayo, Pangasinan. Kay Miss Sher Roque ng Caloocan City, good morning. Gayon din kay Senyor Rico Elagrico. Joey Sarmiento, Jefferson George, Tristan Gulay, good morning. Artulio Comilo, gayon din kay Jerry Dasig at Maridel Furukawa. Siyempre sa mga suki nating OFWs na po na nakikinig, nakatutok sa ating balitaan ho dito sa Pilipinas, na talaga namang gustong nakikinig, nag-tune in sa DZRH dahil sabi nga pakiramdam nila parang nasa Pilipinas lang sila. Ganun ho kasi yung mga balita sa atin dito, hindi lang very centric, kundi ba't ibang panig ng Pilipinas, may balita ho tayo. Nakakalat ang ating pwersa sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nandyan ho ang ating iba't ibang mga correspondents. Kaya nga naihatid namin sa inyo kaagad. Yun ho nga una ninyong napakinggan, natutukan dito ho sa DZRH. Yung nangyaring una, enkwentro, yun pala, armed attack, pananambang, ika nga, ambush. Kita nyo naman ho doon sa mga ipinadalang larawan sa atin ni RH19 Jun Dimakutak. Talagang nagsasaya pa yun hong mga to. At napanood ko nga rin na may statement ang MILF na dapat nga raw may coordination sa kanila. Pero just the same, alam naman kung tropa ng gobyerno yan, bakit tatambangan ng ganon? Bakit pakakawalan ng bala ng ganon? Dalawang sundalo ho natin, dalawang Pilipino ho ang namatay dyan. 0919-282-6485 ang ating text line. Text na. Alam, parang wala yata tayong internet connection dito. Ayun, bumalik na. Hirap search ng music. Wala akong internet dito kanina. Dito muna tayo. May nabasa ako dito na magpapakalat ng mobile kitchen ang DSWD sa kanila hong mga field offices. Ano ba yung mga mobile kitchens na ito? Initially, ang sinasabi, ito ho yung magbibigay ng hot meals sa ating mga kababayan para tama nga naman, hindi puro food packs. Baka naman mapurga ng food packs yun ng ating mga kababayan na nasasalanta ho sa iba't ibang mga lugar, partikular ho sa Canlaon na hindi pa ho tapos yan. At nagpapatuloy pa rin ho yung pag-aalboroto niyan. Sabi nga ng DSWD ni Special Assistant to Secretary Disaster Response Management Group at OIC ng National Resource and Logistics Management Bureau na si Leo Quintilla. 500 ho na individual ang kayang iserve ng kada mobile kitchen. So kung meron ho tayong 15 mobile kitchens, marami-rami ho yun. Ilang libo-libo mga kababayan din natin na makikinabang dyan sa hot meals. Hindi nga naman pwedeng puro na lamang family food packs. Yun hong ipinapamigay tuwing may disaster response. Yung mga dinadala ng mga DSWD. Doon malaking tulong din ho yun. Maganda rin ho yun. Kaya lang kapag tumatagal yung kalamidad tulad ho nito, yun nandyan ho sa Canlaon, baka purgam-purga na sa Delata. Yung atin ho mga kababayan dyan na nasa mga evacuation centers. At least itong mobile kitchen nasa loob man o labas ng evacuation centers ay posibleng mabigyan.
Padala ho kayo ng mensahe sa amin. Komento lang ho kayo sa DZRH News Facebook page sa atin pong live streaming. Gaya din ho, hanapin nyo lang ang DZRH News sa DZRH News Television 4K live streaming para naman sa ating YouTube account. Mike Fernandez ng Papua New Guinea, good morning. Gaya din kay May Rose Antonio ng Calayan Islands. Yun. Bagamat wala si Kuya Angelo Palmones ngayon, syempre hindi pa rin natatapos ang ating Mahiwagang Tunog. Ayan. Isa pa nga. Iyon. Parang may kung anong kumukulo, ano? Aha. Sige, ipadala nyo ho ang inyong hula sa ating Mahiwagang Tunog text line 0919-282-6485. Ulitin ko lamang po sa mga gusto manghula ng ating Mahiwagang Tunog. Wala pa rin nakakahula nito. Padala nyo lamang po ang inyong sagot sa 0919-282-6485. Wala mo ng clue dahil wala si Kuya Angelo Palmones ngayon. Pakihirapan muna tayo sa paghula. Hindi ko rin kasi alam eh. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:45 na ng umaga, pabilis ng oras. Sa iba pa nating mga balita, muling nanguna si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa pinakabagong senatorial survey na isinagawa ng Tangere. Bagamat bumaba ng 5%, number 1 pa rin sa survey si Tulfo na nakakuha ng 58% vote. Sinundan ito ni Senator Bongo na may 51%. Pangatlo si Bitag Ben Tulfo na may 49.5%. Pasok rin sa top 6 sina dating Senate President Tito Soto na may 48%. Dating Senador Manny Pacquiao at Senator Pia Cayetano. Pang-6 hanggang 10 pwesto sina dating DILG Secretary Benhur Abalos, Senator Bong Revilla Jr., Senator Francis Tolentino at Senator Lito Lapid. Isinagawa ang survey noong Enero 8 hanggang 11 na may 2,400 respondents sa buong Pilipinas. Samantala, politika lamang daw ang kontrobersyal na ipinaiikot tungkol sa 2025 national budget. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, nag-iingat lamang ang ilang mga personalidad o grupo dahil nalalapit na ang 2025 national at local elections. Git ng senador, hindi niya alam kung saan galing ang kopya ng budget na ipinakita ni Davao City Congressman Isidro Ungab, pero hindi siya naniniwalang tunay ito na kopya ng enrolled bill na nilagdaan ni PBBM. Dahil sa kanyang pinirmahang pinal na kopya ng 2025 national budget, ay wala umano siyang nakikitang blankong mga items gaya ng naturang akusasyon. Ang palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon. At siguro sa mga susunod na araw, huwag na tayong magulat sa mga dagdag pang mga kwento, atake o pagpuna tulad nito. Dahil tila naglinyahan na sila sa buhangin. Kung sino ang sa kaliwa, sino ang sa kanan, sino ang sa pula at sino sa puti. Samantala, kinundi na naman ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union ang pagpapakalat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng maling impormasyon kaugnay ng 2025 national budget na isa umanong hakbang para maibalik ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ortega, lumang tugtugi na ang pagpapakalat ng fake news gamit ang mga trolls upang mamanipula ang pag-iisip ng publiko. Iginiit ni Ortega na sumailalim sa masusi at konstitusyonal na proseso ang 2025 budget bago ito pinirmahan upang maisabatas. Matatandaan na tinapyas ng Kongreso ang budget ng OVP ngayong taon
at naglalayong maging transparent at may pananagutan ng paggamit ng limitadong pondo ng gobyerno. Inakusahan ni Ortega si Duterte na tinatangkang sirain ang proseso ng pagbabudget upang ma-valid o invalidate ang 2025 national budget at ang gamitin ng gobyerno ay ang 2024 national budget kung saan mas malaki ang pondo ng OVP. Iginit rin ng mambabatas ang pangako ng administrasyon na tiyakin na gagastusin ang bawat piso ng pondo ng gobyerno para sa pagpapaunlad ng bansa. Samantala, maging si Senator Ronald Bato de la Rosa ay nakakita ng blankong mga items sa Bicameral Conference Committee report ng 2025 national budget. Ito ang kinumpirma ng senador sa gitna ng isiniwalat na aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Representative Isidro Ungab hinggil sa pambansang pondo. Ayon kay de la Rosa, blanko sa Bicam report pero kumpleto na ito pagdating sa General Appropriations Act na posibleng nilagyan bago lagdaan. Paliwanag nito, hindi naman kasi anya ilalabas ang GAA kung walang mga numero doon. Kabilang sa mga blankong kanyang nakita ay ang budget ng Department of Agriculture pero mayroong total amount. Parehas ito ng pahayag ni Senator Amy Marcos pero taliwas sa pahayag ng 5 senador na mga miyembro ng Bicam. Ay, nako naman, budget pa rin. Hindi pero ito sa tingin ko lang naman mahirap kasi ngayon, dalawang panig merong pro-government, meron din namang purely opposition. Kung yung panig na nagsasalita ngayon, sina Congressman Ungab at si dating Pangulong Digong, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ano ba yung parang may isyong ito sa malayong perspective. May issue na ibinabato sina dating Pangulong Digong, una nga yang pumutok doon sa kanilang podcast na may blanco. Dito take note, may blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Report ang pinag-uusapan at hindi yung mismong GAA. Ano ba yung GAA o yung General Appropriations Act? Magkaiba yun. Yun GAA pirmado na. At bago yung maging GAA, naging General Appropriations Bill muna yan. Pero yun pagkakaiba nun, pinakauna yung pinagtugma na yung bersyon ng Senado at yung bersyon ng Kamara, yun yung tinatawag na Bicameral Conference Committee report. Yun yung nakikita pa natin na may mga nagpipicture pa. Very nga yan kumbaga isang pribilehyo dahil matataas na opisyal lang ng Senado at Kamara ang nakakasama dyan kahit wala nga sa konstitusyon yung Bicam na yan diba, sabi nga nila pero para pagtugmain yung differences ng Senado at Kamara kaya nagkakaroon ng Bicam. Pero yun nga ang binabanggit ni dating Pangulong Digong tungkol dyan sa Bicam report na yan nandun yung blanco sa Bicam report. At sinabi naman yan ni Senator Amy Marcos na hindi niya pinirmahan noon dahil meron niya talaga mga blanco. Ito yung tanong na hindi nasasagot pa. Kasi yun mga sinasagot ngayon ng ating mga opisyal pumapatungkol doon sa GAA na, sa General Appropriations Act na talaga nga namang wala ng blanco doon dahil labag nga naman sa konstitusyon na magkaroon doon ng blanco. Ang tanong dito, sino yung nag-insert doon sa Bicam report? Yun naman yung kulang yung Bicam report, hindi sa GAA. Malaki na ang pinagkaiba nun. Mukhang marami raw iwas na sumagot sa issue na to. Yun ang tanong, kung may nag-insert, sino yung nag-insert dun sa mga blanco na pinirmahan ng mga kongresista doon sa Bicameral Conference Committee report, hindi sa GAA. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ito naman to be fair lang, buenong binabatikos natin yung paggastos ng confidential funds ng iba't ibang personalidad. Banggitin na natin, particular si VP Sara. Well, sana maging transparent din tayo sa mga ganitong bagay. Kung saan ilalaan yung mga milyong-milyong budget na
inilalaan natin taon-taon, lalo't napakarami pa rin hong mahihirap na Pilipino at napakaraming Pilipino ang gutom. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isang umanong negosyante at kanyang caretaker ay nakidnap. Alamin natin na detalye mula kay RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Nawawala ang isang negosyante sa Dagupan City na kinilalang si William Lee Chua, 59 anyos, may-ari ng construction supply sa syudad, at si Arturo Bautista, office caretaker at residente ng barangay Sipan, Mangaldan. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brendon Palisok, Miyerkules ng alas 9:30 ng umaga, magkasamang dalawa na nagtungo sa New Venecia Highway sa barangay Tapuac upang makipagkita sa isang George Oy na titingin sa binibintang lupa ng biktima. Sakay sila ng kulay itim na Innova na may plakang ICL 3827. Nang hindi na makontak ni Mrs. Chua ang biktima, nag-report na ito sa police station bandang alas 2:30 ng hapon, at alas 4:30 ng hapon nakatawag pang biktima kay Mrs. Chua na sinasabing nakidnap sila. Wala na silang napag-usapang mag-asawa dahil tila may umagaw umano sa telepono ng biktima. Hanggang kagabi ay hindi pa nakakatawag mula ang biktima sa kanyang pamilya at mag-angang umano abductors nito. Agad nagsigawa ng follow-up operation ng PNP Dagupan. Ngayon ay katuwang na ang Region 1 PNP Anti-Kidnapping Task Group sa paghahanap sa mga biktima. Ito si Freddy Fajardo, RH38, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Meron na lamang ho tayong 6 na minuto bago mag-alas 5 ng umaga. Sa iba pang mga balita, mga magsasaka sa Tacloban pinapag-aral ng libre ng Tacloban City Agriculture Office. Mga ganitong good news. RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Organic Agricultural Program short-term training sa mga magsasaka sinasagawa sa lungsod ng Tacloban. Ito ang sinabi ng Tacloban City Agriculturist Romilo Andadi sa isang panayam nagdalayon dito para mapalago pang produksyon ng agrikultura sa lungsod. Target dito ng City Agriculture ang mga bata pang mga magsasaka at mga up-school youth na tinuturuan sa pagtatanim hanggang sa pag-harvest ng mga agricultural products. May 29 na araw na training sa mga magsasaka at bibigyan din ng 160 pesos na allowance kada araw. Libre ang pag-aaral. Pag mag-graduate, bibigyan pa ng certification ng TESDA na NC2 na batid sa lungsod ng Tacloban. May mahigit 3,000 mga magsasaka na nagtatanim ng palay, high-value crops at mga gulay. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Alas 4:56, kinalampag ni Senadora Amy Marcos ang mga humahawak ng budget na episyente at maayos na ipatupad ang mga infrastructure project kabilang nasa Eastern Visayas. Sa town hall meeting ng radyo natin nationwide, sinabi ng presidential sister na makatarungang pangangasiwa ng pondo ang solusyon sa mga di matapos-tapos na infrastruktura sa Region 8. Pinagsabihan niya ang mga nangangasiwa sa budget na dapat pang matagalan at makatao ang mga gagawing infrastruktura at dapat anya maglaan ng foreign assisted projects. Paliwanag ni Senator Amy, hindi kakayanin ng Pilipinas ang kapital at teknolohiya kung wala ang mga ganitong proyekto. Pero ang problema niya, hindi naglaan ng gobyerno ng pang foreign assisted simula 2023 hanggang noong nakalipas na taon. Pinatitiyak din ni Senator Amy na nagagamit ng tama at naayon sa layunin ng administrasyon ng bawat pisong inilalaan para sa mga proyektong pang-infrastruktura at wala anyang lugar para sa red tape, katiwalian o pagpapabagal sa proseso. Idiniin niya na hindi maaaring ipagpaliban ng mga proyektong ito dahil ang mga kalsada, tulay, paaralan at ospital na dapat matagal nang napapakinabangan ay direktang nakaaapekto sa kalidad ng buhay ng ating mga kababayan. Ngayon, itong mga malalaking power plant at higit pang kailangan sa Samar, sa Leyte, kailangan ng foreign assisted. Ang problema, dalawang nakaraon na budget para sa Pilipinas, 2024-2023, hindi naglaan ng pang foreign assisted sa ating bansa. Sayang, dapat maglagay tayo para sa foreign assisted para matuloy na yung magaganda at malalaking project ng tulay, ng electrical and power plant.
Ang tinig ni Senator Amy Marcos sa town hall meeting ng radyo natin nationwide. Samantala, binigyan din ni Speaker Martin Romualdez nitong Miyerkules oras sa Switzerland ang dedikasyon ng gobyerno para maging tunay na business-friendly ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagpasa ng mga batas at regulasyon. Ginawa ni Romualdez ang pahayag sa isinagawang breakfast interaction ng delegasyon ng Pilipinas sa 2025 World Economic Forum kasama ang top business executive sa Davos, Switzerland. Iprinesenta ni Finance Secretary Ralph Recto ang natatanging performance ng ekonomiya ng Pilipinas na may tuloy-tuloy at matatag na paglago kasabay ng pagsiguro na ang pagunlad ay magre-resulta sa inklusibong pagbabago. Binigyan din ni Romualdez ang pangunahing objective ng kanilang pagdalo sa event ay himukin ang mga negosyante na mag-invest sa Pilipinas at marinig ang kanilang mga concerns. Tinukoy niya ang Create More o yun hong kapapasalang ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprise to maximize opportunities for reinvigorating the economy law na nilagdaan ni PBBM noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ipinaliwanag ni Romualdez na layon ng Create More Law na mapabilis ang investment momentum sa pamamagitan ng pinalawig na tax incentives, pagpapadali sa proseso ng pag-aproba sa pamumuhunan, pagpapasimple ng panuntunan sa VAT o yung Value Added Tax at pagkakaroon ng targeted incentives sa mga strategic investments. Magandang umaga, Pilipinas! Balitang showbiz na muna tayo. Senator Bong Revilla deadma sa bashers sa kanyang pangalan sa balota. Balita mula kay Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Ayaw nang sagutin ni Senator Bong Revilla ang ilang mga nagbabash tungkol nga sa paggamit nito ng pangalan niyang Bong Revilla sa balota. Hindi naman daw kasi ngayon lang ito ginamit kundi noong nakaraang eleksyon pa taong 2010. Sabi nga ng kampo ni Senator Bong Revilla, dala niya na ang pangalang Bong Revilla o ginamit nito bilang apelyido noong 2010 elections. Number 8 siya sa balota at noong 2019 naman ay number 16. Nakapwesto ang kanyang pangalan. Para sa kaalaman ng lahat, sabi pa nila, ang tunay na pangalan ng Senator Bong ay Jose Marie Bautista at kung ito ang gagamitin niya ay baka mas mataas pa ang pwesto niya dahil nga sa apelyedong Bautista. Pero matagal na rin nilang nagamit itong Bong Revilla na bilang screen name at ito rin ang ginamit ng namayapa niyang amang si Senator Ramon Revilla Sr. Taong 1998 pa nag-grant ng korte ang nang change name itong si Ramon Bong Revilla Jr. Naghahanap na lang daw ng butas ang ilang gustong manira pero nagpapasalamat na rin si Senator Bong Revilla dahil sa ramdam pa rin daw niya ang suporta ng mga taong sumasalubong sa kanya sa lahat ng mga napupuntahan niya. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 5. This time check is 2 minuto makalipas ang alas 5. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Headline! Sa ulo ng ating mga balita, 17 Pinoy seafarers na hinostage ng Houthi rebels balik Pilipinas na. Pananambang sa mga sundalong nagbabantay sa UN mission sa Basilan, binatikos. Pag-iimprenta ng mga balota bukas, muling naunsyame. Mga negosyante naman sa Switzerland, niligawan ni House Speaker Martin Romualdez para maglagak ng puhunan sa bansa.
Import ban sa mga ibon, poultry products mula sa South Dakota, USA, ipinatupad ng Department of Agriculture. Pag-aresto naman sa isang suspect sa text scam, itinuturing na tagumpay laban sa fraud. At pinakamainit na taon sa Pilipinas na itala nitong 2024. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong 24 ng Enero 2025, January 24, 2025. Sa pangalan po ng buong pwersa ng DZRH News sa Luzon, Visayas at Mindanao, may din ho sa ating metro reporters, sa ating provincial reporters. Live po tayong sabayan tayong napapanood ngayon sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television YouTube channel. Higit 1,000 cable providers ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sabayan din po tayong napapakinggan sa ilang radyo natin stations nationwide. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alamin muna natin ang kalagayan ng panahon mula kay Miss Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa. Ma'am Chanel, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga tagapakinig po natin. So weather update po muna tayo. Sa ngayon naman po, wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan po natin yung northeast monsoon na nakakapekto dito sa northern Luzon at central Luzon ay magdadala ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dito po sa Batanes. Inaasahan din po natin yung easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko ay magdadala ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Caraga, Davao Region, Socsargen, Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. For Metro Manila and the rest of our country, asahan naman po natin magiging maaliwalas naman po ang ating panahon. Pero asahan din po natin yung mga isolated light rains, isolated rain showers, or yung mga localized thunderstorm or mga panandaling ang pag-ulan, paghataling sa hapon at sa gabi. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Magandang umaga. Maraming salamat Miss Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:06 na ho ng umaga, nagpatupad ng temporary import ban ng Department of Agriculture sa domestic at wild birds, gayon din ang poultry products mula sa South Dakota sa Estados Unidos matapos ang pagkalat ng highly pathogenic na avian influenza. Sinabi ni Agriculture Secretary Kiko Laurel Jr. na ang pagbabawal sa importasyon ng domestic at wild birds, kabilang na ang itlog at semilya para sa artificial insemination, day-old na mga sisiw at iba pang poultry products ay upang mapigilan ang pagpasok ng bird flu virus sa bansa at maprotektahan ang kalusugan ng local poultry industry. Ang local poultry industry ay multibilyong pisong negosyo na nanghihikayat ng malalaking pamumuhunan, nagbibigay ng hanap buhay at nakatutulong para masiguro ang seguridad sa pagkain. Sinabi ng kalihim na kinumpirma ng mga otoridad sa Amerika noong December 17 ang mga ulat ng ilang pagkalat ng H5N1 avian virus mula sa South Dakota na nakaapekto sa kanilang mga alagang ibon. Ang presensya anya ng bird flu virus ay kinumpirma ng National Veterinary Services Laboratories sa Iowa. Kailangan magpatupad ng ban upang mapigilan na makontrol ang mabilis na pagkalat ng virus sa lugar. Bilang agarang hakbang, naglabas si Secretary Kiko Laurel ng DA ng Memorandum Order 04 nitong Miyerkules na nag-aatas sa Bureau of Animal Industry o BAI na suspendihin ang pagproseso, pag-i-issue ng sanitary at phytosanitary import clearances sa importasyon ng domestic at wild birds mula sa South Dakota.
Pinuli naman ng Globe ang mga otoridad sa pag-aresto sa isang foreign national na sangkot umano sa pag-supply ng spoofing devices sa bansa. Ayon sa Globe, ito ay isang malaking tagumpay laban sa spoofing, isang scam modus gamit ang mga International Mobile Subscriber Identity o IMSI catcher para magpadala ng SMS na mistulang mula sa lehitimong sender IDs. Hindi dumaan ang mga text na ito sa telco networks. Ang pagkakaresto sa isang suspect na konektado sa IMSI catchers ay isa umanong mahalagang hakbang upang mapigilan ang mga scammer na matagal nang nakalulusot sa batas. Nakikipagtulungan na ang Globe sa gobyerno para pigilan ang pagpasok ng IMSI catchers sa Pilipinas. Dagdag pa ni Attorney Froilan Castelo, ang General Counsel ng Globe, handa silang suportahan ng gobyerno para tuluyan ang masugpo ang mga manloloko. Muling pinaalalahanan ng Globe ang publiko na mag-ingat sa mga kahinahinalang text message at i-report ang mga scam SMS sa Stop Scam portal ng Globe. Alam nyo ho, totoo ito, no? Yung mga nagpapakalat parang text blast na hindi numero, hindi ho number yung nagfa-flash at ang nakalagay pa doon Globe o kung smart man yung kanila hong telco, yun mismo yung nakalagay ng pangalan kahit yun mismo yung nasa directory. Kahit hindi naman talaga galing sa kanila. Ingat-ingat ho sa mga nakikinig sa atin, lalo na mga lolo't lola. Pag may mga natanggap po sa ating mga senior citizen, pag may natanggap po kayong mga text message na mayroon pa raw kayong mga points na hindi nagagamit, libo-libong points pa, hindi naman kayo nagpapaload o hindi naman ho kayo nag-a-avail ng kahit anong mga promo, scam na ho yan. 99.9% na scam po yan. Alas 5 Gs ng umaga, nais ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo na magpaliwanag si Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian kung bakit ayaw umalis ng Chinese Coast Guard monster ship sa karagatan ng Zambales at ang pagkakaaresto sa isang Chinese spy sa Maynila kamakailan. Sinabi ni Congressman Tulfo na labis-labis na ang pambabastos ng China sa Pilipinas. Ayon kay Tulfo, hindi na sila nakontento na pumasok sa ating exclusive economic zone at magpapadala pa ng espiya. Sinabi ni Erwin Tulfo na dapat sagutin ni Ambassador Huang kung bakit kailangan nilang magpadala pa ng espiya sa ating bansa, gayong sabi niya noong malapit na magkaibigan. Sinabi ho noon ni Huang Xilian na malapit na kaibigan ang Pilipinas at China. Question pa ng mababatas, dapat ilapit na raw ng Pilipinas ang problema sa China sa United Nations Security Council. Ito'y dahil manhid na ang China sa ating mga note verbal at diplomatic protest, kaya kailangan iparating na natin ang ating problema sa China sa United Nations. Yun nga lang ho, kahit alam naman natin yan, nandyan lang naman yung mga barko ng China sa West Philippine Sea, gayon din, pati na rin sa Zambales. Kahit ilang note verbal pa ipadala natin, alam nyo ho, palagi ko hindi na manhid na talaga, wala nang tatamaan pa dito. Saan ka makakitang bansa na tinutuligsa yung mga ganitong nangaagaw ng ating teritoryo, tapos ang kanila hong ambassador ay pinararangalan pa, sinasabitan pa natin ng kung ano man sa kanyang lieg. Na para bang ang dating sige lang, tuloy nyo lang yung ginagawa nyo sa amin dito sa Pilipinas. Ay, nako talaga. Oras natin alas 5:12, inianunsyo ng America Prestige Awards na ang Filipino businesswoman na si Virginia Ledesma Rodriguez ay napili ngayong taon bilang Outstanding Filipino Woman Leader dahil sa kanyang ipinakitang exceptional innovation, leadership, community impact at bunsod ng kanyang kontribusyon sa pagpapahusay ng agrikultura at industriya ng edukasyon sa Pilipinas. Ang America Prestige Awards ngayong taon ay idarao sa Mayo 24, 2025 sa Church of Scientology, Valley Burbank Boulevard sa Los Angeles, USA. Si Rodriguez, isang pilantropo at kilalang sa kanyang mga advocacy programs na nag-focus
sa pagtulong sa mahihirap na magsasaka at kanilang mga anak ay kabilang sa mga Pinoy na tatanggap ng parangal simula nang ito'y ilunsad. Higit 5 taon na ang nakararaan. Ang 3 pang Filipino achievers na tatanggap rin ng parangal mula sa America Prestige Awards ay sina Public Attorney Office o PAO Chief Attorney Persida Acosta, Mayor Jose Marie Diaz ng Iligan City at President CEO ng Intele Builders and Development Corporation na si Cecil Bravo. Si Rodriguez na may akda ng librong may titulong Leave Nobody Hungry ay napili bilang Outstanding Filipino Woman dahil sa kanyang extraordinary achievement sa kanyang karera sa larangan ng agrikultura. Samantala, balita muna tayo mula sa Senado. Magna Carta for Disaster Risk Reduction and Management Workers Bill inihain ni Senator Loren Legarda. Balita mula kay RH28, Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Naghain si Senador Loren Legarda ng panukalang batas na naglalayong magkaroon ng Magna Carta para sa Public Disaster Risk Reduction and Management o DRRM workers. Ito ay ang Senate Bill No. 2927 na magbibigay pagkilala sa trabaho ng mga DRRM workers sa Pilipinas na tinaguriang pinakapapanganib na bansa sa mundo batay sa World Risk Index. Dahil ito sa iba't ibang mga kalamidad na tumatama sa atin kumpara sa ibang bansa, gaya ng lindol, pagputok ng bulkan, bagyo at iba pang natural at human hazards. Mahalaga umunong maipasang panukalang ito bilang pagkilala ng pamahalaan sa kontribusyon ng mga DRRM worker na palagi ang nagliligtas sa milyon-milyon mula sa tiyak na kapahamakan. Hangad ng panukalang batas na magkaroon ng konkretong mga plano upang mapangalagaan ang mga DRRM worker sa pag-angat sa trabaho, pati ng psychosocial care upang mas maayos nilang magampanan ng kanilang tungkulin. Magkakaroon din ng mga provision upang mapaglaanan ng hazard pay, mandatory insurance coverage, pati na ng overtime pay, night differential at iba pa. Si Legarda ay co-sponsor ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 at principal author ng Pag-asa Modernization Act of 2015 na nakatutulong sa pagganda ng bansa laban sa mga bagyo. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond Dadpaas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:16 na po ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Mahiwagang tunog! Parang dryer na hindi umiikot. Ayan, sa mga may hula pa, ipadala nyo lang ho yan sa aming Mahiwagang Tunog text line na naka-flash ho sa inyong TV screen para sa mga nanonood sa RH Television, 0919-282-6485. Atin hong Mahiwagang Tunog text line, 0919-282-6485. At pwede rin pala kayo na magpadala ho ng inyong mga sagot sa aming DZRH News Facebook page. Magkomento lamang ho kayo, pero dapat kayo po ay may sharers badge. Kaya i-share nyo na po ang ating live streaming sa DZRH News. I-type nyo lang ho, empty space, ang inyong pangalan at address at ang inyong kasagutan. 0919-282-6485. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:23 ng umaga, balik-balita tayo. Nasa huling stage na ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa umano'y extrajudicial killings sa war on drugs sa Pilipinas sa panahon ng Duterte administration.
Sa panayam ng DZRH kay dating Justice Secretary at dating Senator Laila De Lima, sinabi nito na naging matagal ang pag-iimbestiga dahil sa mga impormasyon na kailangan munang kumpirmahin o i-verify. Sa kabila nito, naniniwala si De Lima na magiging challenge sa ICC kung tumangging dumalo sa hearing ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. This is a professional group Gusto talaga nilang maniguro. They just don't accept information without vetting or confirming, validating. Kaya siguro tumatagal. Pero ang alam ko, at its end stage na. Malapit na talaga matapos yung pinaka-investigation. Samantala, handa namang tumestigo sa investigasyon sa war on drugs ang dating senadora. Nasa ilalim na ng protective custody ng International Criminal Court ang self-confessed Davao Death Squad hitmans na sina Edgar Matobato at Arturo Las Cañas. Ito ang kinumpirma ni dating Senator De Lima sa panayam sa programang Damdaming Bayan ukol sa kasalukuyang kalagayan ng ilang mga may kaugnayan sa iniimbestigahang kaso ng EJK noong panahon ng war on drugs. Ayon kay De Lima, nasa ibang bansa ang dalawa, gayunman wala siyang ideya kung saang bansa nananatili ang mga ito. Pareho sila ni Arturo Las Cañas na under ICC's protective custody already. Nasa ibang bansa sila. Ay, hindi ko nga po alam kung magkaparehong bansa. And it doesn't mean nandun mismo sila sa The Hague. Kasi syempre, witness protection, that's protective custody of ICC. Yun po ang pwede kong i-confirm na under ICC's protective custody yung dalawa. Yan po ang magkasunod na tinig ng dating Senadora Laila De Lima sa panayam ng programang Damdaming Bayan. Samantala, bukas ang Pilipinas sa pakikipag-usap sa International Criminal Court o ICC kaugnay sa investigasyon nito sa libo-libong nasawi sa Duterte war on drugs. Sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na may mga bagay naman anya na maaaring magkaroon ng kooperasyon at mayroon na rin anya mga taong namamagitan upang magkaharap at mag-usap ang DOJ at ICC. Ayon pa sa kalihim, ang pakikipagtulungan sa ICC ay pinapayagan pa rin naman ng batas. Sa katunayan, labas-masok naman anya sa bansa ang mga kinatawan ng ICC at walang issue hinggil dito. Matatandaang una nang iginit ng bansa na hindi ito makikipagtulungan sa investigasyon ng ICC at wala itong jurisdiksyon para mag-imbestiga sa war on drugs. Alas 5:26 ng umaga, pinagkalooban ni San Juan Mayor Francis Zamora ng World Balance na customized rubber shoes ang mga lokal na opisyal ng lungsod at mga kawani ng gobyerno. Sa Facebook post ng alkalde, makikita ang unique na disenyo ng naturang sapatos na kulay itim at pula na siya mismo ang nagdisenyo. Mayroon din itong maliit na logo ng kanyang pangalan at letrang Z na ginawang design sa sapatos. Kabilang sa mga target bigyan ng alkalde ang mga elected city officials, mga opisyal ng barangay, sangguniang kabataan, mga guro, mga kawani ng PNP San Juan, BFP at BJMP. Paglilinaw ni Zamora, galing sa sarili niyang bulsa at hindi mula sa pondo ng lungsod o ng pamahalaan ang ginastos para sa nasabing sapatos. Yan. Sige, Zamora. Go ahead, Mayor Zamora. Babalikan natin yung video na yan ni San Juan Mayor Francis Zamora kaugnay ho doon sa rubber shoes na nakita nyo ho kanina na may pula at itim. At sabi naman ni Mayor, yan ay galing sa kanya mismo at walang pondo ng bayan ang ginamit dyan. Sa iba pang balita, alas 5:28, pinangunahan ni Senator Bongo, Chairperson ng Senate Committee on Health, ang pagdinig upang suriin ang papel ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa pagpapatupad o pagtupad ng mandato nito sa ilalim ng Malasakit Centers Act. Layunin ng pagdinig na matugunan ang critical gaps sa paghahatid ng tulong medikal, mga hamon sa accessibility at mga iminumungkahing solusyon upang mapabuti ang mga serbisyo para sa mga mahihirap na pasyente.
Sa pagdinig, nagpahayag ng pag-aalala si Go sa report hinggil sa limitadong presensya ng PCSO representative sa mga malasakit center sa buong bansa. Binigyan din ng senador ang agarang pangangailangan para sa pinalawak na suporta ng PCSO sa ganap na pagpapatupad ng Malasakit Centers Act. Ang nasabing batas ay ginawa upang pasimplehin ang proseso para sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong medikal nang hindi nangangailangan ng tulong ng ibang tanggapan upang mabawasan ang pasanin ng mga pasyente. Tinimok naman ni Marikina City Representative Stella Kimbo ang PhilHealth na seryosohin ang mungkahi ni Speaker Martin Romualdez na magpatupad ng 1 taong moratorium sa koleksyon ng premium contribution sa gitna ng malaking sobra sa ginagamit nitong pondo. Ayon kay Kimbo, panawagan nito ni Speaker Romualdez na pag-isipan pwede namang mag-moratorium dahil ang dami pang natitira na pondo. Ipinaalala nito na bilang isang social insurance program, hindi dapat layunin ng PhilHealth ang kumita, kundi ang pagbibigay ng pinakamalaking benepisyo para sa mga miyembro nito. Tugon naman ni DA ASEC Albert Domingo na zero ang tubo ng isang social health insurance program. Pinuna ni Kimbo ang pananalapi ng PhilHealth at tinanong ang dahilan ng patuloy na koleksyon ng premium sa kabila ng malaki nitong reserbang pondo. Balikan nga natin yung pinapakita natin kanina na video. Yun hong parang Airbnb pala to ng Makati, ano? Marami na nga rin mga lungsod dito ho sa NCR ang namimigay ng sapatos at namigay na rin si San Juan City Mayor Francis Zamora. Ako pong sabihin sa inyo lahat na ang pondong ginamit po natin dito ay hindi po nanggaling sa pamahalang lungsod ng San Juan, hindi po nanggaling sa gobyerno, ito po ay nanggaling sa puso ni Mayor Francis Zamora at ang mga sapatos nito ay handog po natin sa ating mga San Juanenyo public servants, gaya po ng ating mga elected city officials. Yun, nantinig ni San Juan City Mayor Francis Zamora. Magandang umaga, Pilipinas! Groundbreaking ceremony sa 8 palapag na government center sa Caloocan isinagawa. Alamin natin ang detalye mula kay RH23 Edwin Duque. Edwin, good morning. Joel, official nag-simulan ang pagtatayo ng bagong Caloocan Government Center sa Caloocan kahapon. Ayon dito kay Mayor Along Malapitan, kasabay na itinayo ang mga mega infrastructure project ng lungsod. Official na sinimulan ng pamahalaan ang pagtayo nito sa bagong government center, isang kasabay ng isang groundbreaking ceremony na pinangunahan mismo ni Mayor Along Malapitan sa Barangay 101. Ayon sa alkalde, ang 8 palapag na gusali ay magkakaroon ng mga nakalaang espasyo para doon sa mga parehong pagbansa ang mga lokal na ahensya ng pamahalaan. Kabilang na ang mga satellite office ng National Bureau of Investigation at ang Commission of Election of COMELEC na may layuning gawing mas mahusay ang proseso ng gobyerno at aksesibol para sa mga residente ng lungsod. Sinabi dito ng kanyang pananabik sa proyektong ito ay pinagtibay at magbibigay din ng luksod at ng prioridad sa mga paggawa na lubos na magpapahusay din sa kalidad ng mga serbisyo na tatanggap ng publiko. Isaan niya ang mga malalaking proyekto ng administrasyon ito na malapit sa kanyang puso at ito ay may katuparan na. Kaliwat kanan niya ang pagpapaunlad sa luksod sa pamagitan ng mga programa, proyektong napapakinabangan na ng bawat isa tulad ng bagong Hall of Justice kasama na iba pang gusaling pinapatayo ngayon sa Caloocan North kagaya ng Columbarium. Arizona 3 Edwin Duque nagulat sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:33 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng AC.
Inyo pa rin po nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes ng Magandang Umaga, Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Gising na, gising. Talagang late na. Alas 5:39 na ho ng umaga. Good morning sa mga nakatutok sa atin, na lalo na ating mga OFW na talagang pag nakikinig daw sa Magandang Umaga Pilipinas ay nababawasan ang kanilang homesick. Romeo Ricardo, Jaime Tan, Enrico Martin, good morning. Gaya din syempre kay Evan Lang, kamusta po dyan sa Las Vegas. Gaya din kay Bernabe Aquino, Romeo Asi, Ricardo Cruz, Eric Maminta, Ray Guevara, Nilo Alcantara, Jonas Solina, Floriano Pecato, magandang umaga po sa inyo. At syempre ganoon din ho sa mga nakatutok sa atin dyan sa Naik Cavite, sa Naik Public Market. Magandang umaga po. Balik-balita tayo, meron na lang tayong 20 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Niyanig ng dalawang magkasunod na magnitude o ng malakas na lindol ang bahagi ng Southern Leyte at Zamboanga del Norte kahapon. Nag-iwan ng mga pagkasira sa kalsada at kabahayan ang mga lindol at pansamantalang naantala ang klase sa mga lalawigan. Unang naganap ang magnitude 5.8 na lindol sa San Francisco, Southern Leyte bandang alas 7:40 ng umaga. May lalim ito na 11 kilometers at nagtagal ng nasa 1 minuto na naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Hiwalay pa sa naitalang 88 aftershocks na may lakas sa pagitan ng magnitudes 1.6 hanggang 2.9. Ilang oras matapos nito, nagkaroon na naman ng isang malakas na lindol bandang alas 11:40 sa bayan ng Siyocon sa Zamboanga del Norte na unang naitala bilang magnitude 6.1 pero ibinaba sa magnitude 5.4. Ayon sa PHIVOX, naiulat ang hanggang intensity 5 sa Zamboanga City, Ipi sa Zamboanga, Sibugay at Isabela City. Sa lakas din ito ay naramdaman din ng pagyanig sa Dipolog City, ilang bahagi ng Antique, Negros Islands at sa lalawigan ng Maguindanao. Wala namang epekto ang pagbawi ng suporta ng ilang mga senador sa isinusulong na Senate Bill 1979 o yung Prevention of Adolescent Pregnancy Act. Ayon sa may akda nito na si Senator Risa Ontiveros, hindi na maibabalik sa committee level ang panukala. Ahil kasalukuyan na itong nasa plenaryo, nirerespeto niya naman daw ang desisyon ng mga kasamahan, pero sakali anyang may mga pagtutol, mas mainam na idulog na lamang ito sa plenaryo sa pamamagitan ng pagtatanong o pagmumungkahi ng amyenda. Oo nga naman, bakit nga naman biglang atras na lang? Pwede pa palang amyendahan sa plenaryo. Nanawagan din si Senator Risa sa mga kapwa-senador na bigyan ng pagkakataon ng panukala lalo't inamyendahan niya na ito ayon sa mga pagkukwestiyon ng mga kritiko pati na anya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ang sinabi ko sa ilan na kumausap sa akin pagkatapos na nilang i-withdraw ang signature nila o syempre sinabi ko bakit naman pero sinabi ko rin mas importante na eto na ang substitute bill, pag-aralan ninyo dahil tinutugunan nitong substitute bill yung ilan sa pinaka-importanting objections sa bill, kahit yung mga objections na iyon ay nakabatay nga sa fake news, disinformation, kasinungalingan, minabuti po naming tugunan sa substitute bill na nananatiling tapat dun sa layunin nga na mapigilan ang adolescent pregnancy at mabigyan ng social protection yung mga nabuntis at nanganak na. So, parang blooming na blooming ang ating Senadora Risa Ontiveros. Kabuang tinig ni Senator Risa Ontiveros. Samantala, babasahin muna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang substitute bill na inihain ni Senator Risa Ontiveros kaugnay ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Ito ang sinabi ng Pangulo nang tanungin siya kung magbabago ba ang kanyang pananaw sa naturang kontrobersyal na panukalang batas. Naunang sinabi ng Pangulo na i-veto niya ito dahil sa mga nakapaloob dito. Nagpahayag naman si Senator Risa ng intensyon na baguhin ang SB 1979.
para alisin ang probisyon sa Comprehensive Sexual Education o CSE na nakaayon sa international standards. Lilimitahan rin ng substitute bill ang mandatory case sa mga batang edad 10 pataas. Doon ho sa mga gustong mag-uwi ng limpak-limpak na salapi, ang ating pong Malakas Bagong Lakas promo ay nag-iikot sa Barangay 81 Park Avenue, Pasay City. Barangay 81 Park Avenue, Pasay City. Lakasan nyo na ho ang inyong mga radyo at inyong mga telebisyon. Baka kayo na mag-uwi ng limpak-limpak na papremyo. Alas 5:45, sumumpa si Senator Amy Marcos na patuloy niyang susuportahan ng mga mangingisda sa gitna ng mga kinakaharap nilang hamon gaya ng tensyon sa West Philippine Sea. Bukod sa pagpapalakas sa Philippine Coast Guard, ipinaglalaban ni Senator Amy ang mga subsidiya gaya ng libreng krudo upang hindi tumigil sa pagpapalaot ang mga mangingisda. Idiniin niya rin ang kahalagahan na magkaroon ng low-interest loan programs upang matulungan ang mga mamamalakaya na mag-invest sa mga modernong kagamitan. Gayon din ang pagtatayo ng mga modernong pantalan, cold storage facilities, processing centers at transportation systems upang hindi nasasamantala ang ating mga maliliit na mangingisda. Alas 5:46, muling ipinagtibay ng Kamara de Representantes ang pangako nitong isusulong ang kapakanan ng mga residente ng Pag-asa Island sa Palawan. Sa mensahe ni Speaker Romualdez na binasa ng chairperson ng Committee on Foreign Affairs na si Pangasinan Representative Rachel Arenas, pinagtibay nito ang suporta ng Kongreso sa paglutas ng mga problema ng mga residente at mapabuti ang kalagayan ng kanilang pamumuhay. Sinabi ni Speaker Romualdez na alam niya mga hamon sa buhay sa isla, ang distansya mula sa pangunahing mga lungsod, ang kakulangan ng mga pasilidad at ang hirap ng pagharap sa araw-araw na pangangailangan. Ngunit sa kabila nito, nananatiling matatag ang mga residente sa Pag-asa Island. Pinuri niya rin ang katatagan at dedikasyon ng mga residente at nangako na hindi ipagwawalang bahala ng Kongreso ang kanilang pangangailangan. Sa kabila ng geopolitical tension sa naturang lugar, ang isla ay tahanan ng isang maliit na komunidad ng mga Pilipino, kabilang na ang mga sundalo at uniform personnel. Ang pagbisita na pinangunahan ni House Committee on Foreign Affairs ay layuning malaman ang kalagayan ng pamumuhay at mga problemang nararanasan ng iba't ibang mga pamilya sa isla, kabilang ang mga suliranin sa kalusugan, kabuhayan at infrastruktura. Magandang umaga, Pilipinas! Mamalengke na muna tayo. Presyo ng gulay bumaba pa ng 10 piso hanggang 20 pesos sa Maricaban Market sa Pasay City. Masarap mag-chop suey ngayon. Detalye mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle, magandang umaga. Good morning, Yuel. Patuloy sa pagbaba ang presyo ng mga gulay dito sa Maricaban Market sa Pasay City. 10 hanggang 20 na ang ibinabasa na kalipas sa isang linggo lamang. Ang kamates mabibili ngayon sa 120 pesos mula sa 200 kada kilo. Ang labuyo naman bumaba na sa 450 pesos kada kilo mula sa sipang 800 hanggang 1,000 noong kasagsagan ng holiday season. Ang ampalaya naman 150 pesos na ang kada kilo ngayon mula sa 180 pesos. Ang talong 170 mula sa 180 kada kilo. Gayun din ang patatas na mabibili ngayon sa 170 mula sa 200 noon. Ang carrots naman bumaba ng 50 pesos kada kilo, 150 na ngayon mula sa 200 noon. Ang repolyo 85 pesos kada kilo mula sa 120 pesos. Ang bell pepper naman 260 pesos mula sa dating 500. Ang siling pansigang mabibili sa 120 pesos kada kilo mula sa 220 pesos, habang ang bago beans naman 150 ang kada kilo mula sa dating 200. Ang pechay bagyo mababa na rin sa 80 ang kada kilo mula sa 120 pesos, habang ang celery 150 mula sa dating 200. Ang sibuyas naman nakapako sa 150 pesos kada kilo. Ang bawang pako rin sa 170 pesos, habang ang luya 200 pesos ang kada kilo mula sa 270 pesos noon.
Ang pechay naman nananatili sa 10 piso ang isang tali, ang upo 45 pesos ang kada isang piraso, ang sayote 45 pesos kada kilo mula sa 65 pesos noon. Ayon sa mga vendor, asahan ng patuloy pang bababa ang presyo ng mga gulay basta't walang bagyo o sama ng panahong mamiminsala sa mga taniman. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort, dyan sa Pasay City. Maganda umaga, Pilipinas! Sa ating pagbabalik, may nahuli na si Malakash Agent Sherwin Alfaro. 10 minuto bago mag-alas 6. RH number 1. Maganda umaga, Pilipinas! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Bagong Lakas Promo sa Barangay 81 Park Avenue dyan sa Pasay. RH6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Yes, magandang umaga Kuya Yuel. Dahil nga dito sa Park Avenue sa Pasay City, talagang malakas ang nakatutok. Umaga pa lang itong tindahan na itong karinderya ni Nanay. Karinderya to? Warlita po. Sa inyo to? Sa inyo to? Sa amin. Warlita. Bulilan. Si Nanay Warlita. Pero para hindi naman tayo awarlahin ni Nanay Warlita ngayong umaga. Dahil mananalo siya. Dahil ayun pakita yung cellphone nyo. Naka-DZRH. Ayan pakita nyo. Iabot nyo. Ayan, iabot nyo. Lapitan nyo kaya. Talaga. Ako pa nag-ano Yan kitang-kita na naka-DZRH sa kanya cellphone. Palagi kayo nakatutok sa DZRH? Ano po? Lagi kayo nakatutok sa DZRH? Oo po. Oo, at pag sa bahay, anong channel yan? Nasa channel 129. Oo, tapos pag sa tindahan, ito naman. Ito po kamo. Sa cellphone po. Oo. At sino pa rin yung announcer pag umaga? Si Angelo Palmones. Angelo Palmones, meron kang 1,000 pesos! Salamat! Yan. So, syempre, meron pa kasama yung DZRH Grocery. Thank you po. Ano mo sasama? Ay, marami pong salamat Angelo Palmones. Kaso wala nandyan si Kuya Yuel. Sige po, maraming salamat po. Maraming salamat Nanay sa pagtutok sa DZRH. Oo, dahil mo napakasipag. Pag madaling araw, nagluluto na. Ano na mga niluluto na ngayon? Ay, ngayon po, ay pang almusal pa lang po, longganisa. Magkano longganisa? 30 po. 30 ang itlog na prito. 15. 15 ang itlog. Oo. Ang mahal na lang itlog. Ang kanin. Ang maling, magkano ang hiwa? 20 po. 20 ang hiwa. Ang hotdog magkano? 25. Yan ang ating ronda sa pag alam natin sa mga presyo ng mga agahan ngayong umaga. RH number 6, Sherwin Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas Promo! Maganda umaga, Pilipinas! Kinilala ng Malacanang ang mahalagang papel na ginagampanan ng media sa paghubog ng kinabukasan ng bansa. Yan ang binigyan diin ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa isinagawang inaugurasyon ng bagong headquarters ng pahayagang The Philippine Star. Partikular na rito ang papel ng media sa pagpapaunlad sa kaalaman ng lipunan at pagsuporta sa pagsisikap ng pamahalaan na makamit ang layunin nitong pang-ekonomiya. Lalo na anya mga media outlet na committed sa pagpapanatili sa journalistic integrity at nagsisilbing saksi at nakikiisa sa pagtaguyod ng ekonomiya at nation building. Maganda umaga, Pilipinas! Showbiz na tayo, mag-asawang Rosana Roses at Blessy Arias. Hiwalay na nga ba? Balita mula kay Tita Morley Alinio. Tita Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Naku Kuya Angel, usap-usapan.
break na raw ang mag-asawang Blessy Arias at ang dating sexy actress na si Rosana Roses. Paano naman kasi nag-post itong si Rosana Roses na ganito? Sa mga nag-i-inquire for my availability at iba pang work-related, message na lang niyo ako dito. I'm no longer connected to Blessy Arias. Kaya duda ng marami, hiwalay na ang dalawa. Lalo pa at noong pa man ay nai-issue na break na sila. Well, wala pang pag-amin o pagdi-deny o anuman ang comment nitong si Rosana Roses regarding this issue. Pero for sure, nako, maitatanong ito sa press con, sa lalapit na press con ng The Rapist of Pepsi Paloma, na kung saan si Rosana Roses ang gumanap na Divina Valencia. Yan ang ating DZRH Showbiz News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinyo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Yan na po mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan po ng buong pwersa ng DZRH News sa Luzon, Visayas at Mindanao, inyo pong napakinggan ang Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Magkarinigan tayo mamaya muli alas 12 ng tanghali para sa MBC TV Network News sa RH TV at tuwing Sabado ng tanghali naman sa DZRH para sa RH Balita at tuwing Sabado rin po alas 5 ng hapon sa DZRH Boom Balita. Ito po si Yuel Reyes, hanggang bukas Pilipinas. Happy weekend na pala.